Hindi income o sweldo ang dahilan kung bakit kapos ang iyong kita. Minsan, ang pinakaproblema talaga ang iyong pag-uugali pagdating sa pera. Ano po yung mga pag-uugali na yan? Pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, ito lang, let me start by saying the problem is not your income. The problem is your attitude towards your spending your income. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin financial behaviors na hindi natin napapansin pero ito pala nagpapahirap po sa atin. And by the way, hindi po pang-judge to. The reason why I'm creating this session is for you to realize baka nagagawa mo na ito na hindi mo napapansin. Number one behavior na hindi natin napapansin, yung tingin ka lang ng tingin pero walang tracking. Gastos ka lang ng gastos ng mga pera mo pero hindi ka nagbabudget. In reality, you got to know where your money is going in order for you to know where you're heading. Because if you are just spending without tracking, chances are you will overspend. Do you agree? Yung parang mabibigla ka, ha? Ubus na yung pera ko? Hindi pa naman tapos ang buwan, ha? Bakit ganito? Wala nang laman. Di ba? Dahil nga, hindi ka nagtatrack. Behavior number 2 na hindi mo napapansin. Yung parang feeling mo deserve mo to every week. Pagod ka, reward. Na-stress ka, reward. Konting achievement, reward. Again, wala namang problema sa reward. Ang tanong, afford mo ba? Yung lifestyle mo nagle-level up pero yung income hindi sumasabay. Itong behavior na ito, silent behavior yan, it kills your budget. Behavior number 3, marunong ka kumita pero hindi ka marunong, nga kulang ka sa disiplina. Magaling ka magtrabaho, magaling ka kumita, pero pagdating sa discipline, marupok ka. Nakakita ka lang ng sale, ayan, bili ka na agad, di ba? Iniyaya ka lang ng kaibigan mo, ayan, sumama ka na agad. Earning is a skill, but controlling your spending is another one. Kahit na magaling ka kumita, pero kulang ka sa disiplina, wala. Behavior number 4, yung overconfidence. Yung overconfidence na, ay hindi, may papasok pa naman na sweldo eh. Di ba, may darating pa, ay mag-overtime naman ako, may bonus pa naman, may 13th month pay pa. Ay nako, maniwala ka. Yung mga ganong klaseng mindset, hindi pa dumarating ang sweldo mo, nagagastos mo na. Sino sa inyo guilty dito? Type guilty sa comment section. Kaya nga pagdating ng sweldo, di ba, bago dumating ang sweldo, may nangyaring emergency, syempre ipaprioritize mo yung emergency bago yung mga gagawin mo. Behavior number 5, emotional spending, tapos gina-justify mo as self-care. Sabi mo self-care, pero totoo lang, you're avoiding stress. Sabi mo self-care, but actually you're avoiding sadness. Sabi mo self-care, pero nape-pressure ka lang. O anong gamot mo tuwing na-stress ka? Check out. Swipe food delivery. Wala akong pinapatamaan. Actually, ang binibili mo talaga is temporary comfort. Pero ending yan, pag nag-over budget ka, pain ang mararamdaman mo. Behavior number 6, tinatago mo o in denial ka sa sitwasyon mo. Maraming mga taong guilty dito. Ayaw tignan ng utang, ayaw tignan ang bills, ayaw tignan ang bank balance. Kasi kapag nakita, masasaktan. So they avoid the truth. The longer you avoid, the bigger the problem. And then once you're faced with the problem, no choice ka na. Sino sa inyo nakaka-relate? Type relate. Behavior number 7, walang boundaries sa pagtulong sa pamilya. Yes, mahal mo sila. Pero dapat mag-limit ka. Kasi kung wala kang limit, lahat ng problema nila, problema mo. Lahat ng utang nila, utang mo. In the ending, hindi ka nakakaipon, hindi ka nakaka-invest, hindi ka nakaka-recover kasi behavior mo, basta sila, hindi ko sila matitiis. Love without limits create financial stress and exhaustion. Stress ka na ba? Type me sa comment section kung natapagod ka na. Behavior number 8, comparing yourself with others. Nag-upgrade sila, kaya nag-upgrade ka rin. Nag-travel sila, kaya nag-book ka na rin. Bumili sila ng bago, kaya bumili ka na rin. Not because you need it, but because you don't want to feel left behind. Yung fear of missing out. Let me tell you this truth. Kung naggumastos ka na wala ka sa budget, your wallet is suffering but your ego is bleeding. Masakit pagka hindi mo afford yung mga gusto mo. Number 9, spending out of boredom, spending out of inis, spending out of depression. So scroll Shopee, scroll Lazada, scroll TikTok, Foodpanda, hindi ka gutom, order, kakain ka, hindi mo naman need, o order ka, hindi naman urgent, add to cart ka, check out mo, boredom lang. Alam mo, boredom spending, yung ganito, breaks your saving faster, maniwala ka. And last but not the least, living for today, forgetting tomorrow. Like for example, kailan ka mag-iipon? Next month na. Pag may extra na. Pag okay na lahat. Pag tumaas ang sweldo ko. Pero hindi ka pa rin nakakaipon. In reality, wala kang emergency fund, wala kang retirement plan, wala kang plan. Tomorrow becomes your enemy. Alam niyo mga kapatid, alam kong masakit to, pero kailangan natin pag-usapan to. May nakausap po ako ng isang tao. Sinanong niya sa akin, Chinky, bakit kahit tumataas ang income ko? Nung pinag-usapan na po namin itong 10 things na ito, nakita po namin na wala naman talaga siyang income problem. Nasa behavior problem siya.
The problem is not the income. The problem is the way he spend his income. Hindi gastos po ang kanyang problema. Yung behavior po niya. At doon namin na compute. Ang laki pala ang gastos niya na hindi niya kailangan. Kaya nga, anong behavior ang pinakatumama po sa inyo? I-type na lang sa comment section. O don't forget also mag-subscribe ka rin sa channel na ito. Maraming sa inyo bumibisita pero hindi pa subscribers. Anyway, it's for free. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.